Muli isang mapagpalang araw po sa ating lahat at ngayon ay panibagong aralin naman ang ating tatalakayin sa asignaturang Mabisang Komunikasyon. Ngayong araw, ating pagtutuunang pansin ang ika-4 na leksyon sa unang termino na pinamagatang magalang na pananalita at layunin ng personal at intrapersonal na komunikasyon. Ngayon naman ay dumako tayo sa mga layunin sa pagkatuto. Unang-una ay maunawaan ang iba't ibang uri ng magagalang na pananalita. Kalawa, may lapat ang magagalang na pananalita sa pang-araw-araw na buhay. Tatlo ay may palaganap ang mabisang pakikipagkomunika, personal man o intrapersonal. Unang paksa natin ngayon ay tungkol sa magagalang na pananalita. Unang nariyan ay pakiusap. Upang makamit natin class ang pagkakaroon ng magagalang na pananalita, ito yung mga paraan na maaari nating i-apply sa ating sarili saka tuwing tayo ay nakikipagkomunika sa ibang tao. Unang-una ay pakiusap. Halimbawa, pakiabot po ng papel. Ito ay ginagamit sa paghingi ng tulong o bagay ng magalang. Dahil class, kapag tayo ay may kailangan sa ibang tao, matututunan tayong magalang na makiusap sa kanila. Kalaway paggalan sa nakakatanda. Paggamit ng po at opo, at sa ibang rehiyon naman ay ho at oho. Halimbawa ay opo, naiintindihan ko po. Ito ay nagpapakita ng paggalang, lalo na sa matatanda o taong may autoridad. Napakahalaga nito. Nasa kultura na natin ang pagsabi ng po at opo sa tuwing tayo nakikipag-usap sa mas nakakatanda sa atin o sa may mas otoridad sa atin, maaaring sa ating guro o sa mga taong hindi natin kakilala. Yan yung paraan upang maipakita natin yung paggalang natin sa kanila bilang tao. Sunod ay paghingi ng paumanhin. So tuwing tayo nakakagawa ng mali sa iba o nakakasistorbo sa kanila, dapat matuto tayong humingi ng paumanhin. Halimbawa, pasensya na po kung ako ay nakakaabala. Ito ay para sa paghingi ng tawad o pag-ako ng pagkakamali. Ika-4, paghingi ng pahintulot. Maaari po bang o kinakagala ko po? Halimbawa nito ay maaari po bang magsalita? Ito ay magalang na paraan ng paghingi ng pahintulot o pag-uumpisa ng usapan. Napakahalaga rin ito upang hindi natin sila madisturbo o pag-alaman natin na wala silang ginagawa. Upang magalang natin ang kanilang oras o sila. Sunod ay pagpapasalamat. Sa magagalang na salita class, hindi lang umiikot ito sa opo, umiikot rin ito sa pagpapasalamat. Ang pagpapasalamat ay kabahagi rin ng pagkakaroon ng magalang na pananalita. Halimbawa, maraming salamat po sa iyong tulong. Ito ay para sa pagpapakita ng pasasalamat. Sunod ay mga estratehiya sa pamamahala ng usapan. Unang-una dyan ay aktibong pakikinig. Kalawa ay unang-una ay aktibong pakikinig. Ito ay pagbibigay pansin sa sinasabi ng kausap, hindi pagputol sa pagsasalita. Ito ay gumagamit ng eye contact, tango o verbal cues tulad ng tama po, naunawaan ko po. Napakahalaga nito class. Kung lubos natin mapag-aral mga estratehiya sa pamamahala ng usapan, maaari tayong makinig dito. At nasa unang lista natin aktibong pakikinig. Sa tuwing ang iba ay nagsasalita, matuto tayong makinig sa kanya. Hindi lang basta yung naririnig. Iba ang nakikinig at nakarinig o nakikinig o nakarinig ka lamang. Iba yan. Parang listening at hearing lamang yan. Sunod ay paghihintay ng tamang oras bago magsalita. Huwag sumingit habang may nagsasalita, igalang ang daloy ng usapan. Napakahalaga rin nito, class, dahil ito yung paraan upang maipakita natin sa ating kausap
na lubos na gumagalang tayo sa kanila. Ano po, na lubos na pinapahalaga natin sila, hindi lamang yung daloy ng usapan, kundi sila mismong nagsasalita. Ano po, sunod ay pagbibigay daan. Ikaw muna po ang magsalita. Ito ay pagbibigay respeto sa opinyon ng iba bago maglahad ng sariling pananaw. Napakahalaga rin po nito dahil ito yung paraan upang lubos na maisalaysay natin sa ating kapwa na interesado tayo na makinig sa kanila dahil binibigyan natin sila ng panahon na lubos silang makapagsalita o maisalaysay o maitalastas ang kanilang nais iparating. Sunod ay ang paggamit ng mga format at inklusibong wika. Halimbawa, sa aking palagay po, kung maaari pong idagdag, iwasan raw ang wika ng pag-atake o panlilibak. Ano po? Napakahalaga rin ito, class, sa pagpapanatili ng magandang daloy ng usapan, ang paggamit ng format at inklusibong wika. Ipagpalagay na lang natin sa isang komunidad. Kapag ikaw ay gumamit ng Ingles na wika, maaring hindi ito lubos na maunawaan ng karamihan dahil hindi naman, diba, sa isang barangay, hindi naman lahat nakapag-aral ng wikang Ingles. At marapat na doon pala matutuhan natin na gumamit tayo ng inklusibong wika na kung saan mauunawaan ng tagapagsalita at yung taga-resibe ng salita upang lubos na magkaintindihan ang dalawa sa diwa na kanilang pinag-uusapan. Yan yung formal naman. Ang formal na napakahalaga rin. Ano po? Para hindi man makaramdam ng hindi pagrespeto yung kausap mo, di ba, sa iyong guro, yung mga formal na tono. Ano po, halimbawa, sa aking palagay po. Dapat matuto tayong ganyan kasi lalong-lalo sa corporate world, napakahalaga nito, class. Ano po, dapat matuto tayong ilugar ang ating sarili. Sunod yung pagpapakita ng malasakit. Halimbawa, naunawaan ko po ang iyong saloobin. Nakakatulong ito sa mas mahinahong pag-uusap at pagresolba ng alitan. Napakahalaga rin po nito. Ano po, parehas lang nito nung una na kung saan ito rin yung paraan upang maipakita natin sa ating kapwa o sa ating kausap na lubos tayong nakikinig sa kanilang saloobin o sa diwa na kanilang itinatalastas. Ano po? Halimbawa sa pagkakaroon mo ng kaaway, mariing makinig muna tayo sa kanilang sinasabi. Ano po, bago tayo magbigay ng komento o tugon upang maramdaman natin kung ano ba talaga yun sa loob yung iparating nila. Kung yung naramdaman nila upang magkaayos magkaayos tayo o magkaayos kayong nagkaaway, hindi nagkaintindihan ng magkaibigan. Ano po? Sunod ay ikalawang paksa. Ito naman ay layunin ng personal at intrapersonal na komunikasyon. Ito ay nauugnay sa pag-unawa sa sarili at pagpapahayag ng sariling damdamin, saloobin at kaisipan. Personal na komunikasyon. Kapag sinabing personal na komunikasyon, ito yung ugnayan, class, ng iyong sarili at ibang tao. Kaparehas lang ito sa interpersonal. Kaya nga sinabi inter means interacting with other people. Ano po? Personal na komunikasyon ay nagbibigay daan upang maipahayag natin ang ating mga ideya, opinyon at damdamin. Ito ay mahalaga upang maiparating natin sa iba ang ating mga nais ipahayag at upang mapakinggan din ang kanilang mga saloobin. Sunod ay, ito na yung mga layunin, class, ng personal na komunikasyon. Unang-una ay pagpapalalim ng pag-unawa sa sarili at sa iba. Sa pamamagitan ng personal na komunikasyon, natututo tayo makinig at pagbigay ng kahulugan sa mga mensahe ng iba. Ito ay natutulong sa atin na mas maunawaan ang ating sarili at ang ating mga relasyon sa ibang tao. Sunod naman na layun ay pagpapalaganap ng tamang impormasyon. Ang personal na komunikasyon ay isang paraan upang magpakalat ng tamang impormasyon at
kapaki-pakinabang na kaalaman. Ito ay mahalaga upang maiwasan ang maling impormasyon at upang mamanatili ang kaayusan at pagkakaisa sa komunidad. Ano po? Ang interpersonal na connection, yun ito ang pagpapanatili ng pagsasalaysay ng tamang impormasyon. Kasi kapag hindi ka nagsalaysay ng tamang impormasyon, yun yung tumatawag na, yan ang pumapasok ang chismis. Sunod ay pagpapalakas ng ugnayan at relasyon. Ang personal na komunikasyon ay tumutulong sa pagpapalakas ng ugnayan at relasyon sa pamilya, kaibigan at komunidad. Sa pamamagitan ng bukas at tapat na komunikasyon, natututo tayong magtulungan at magkaunawaan. Ano po? Yun yung layunin ng personal na komunikasyon din ay mapanatili yung ugnayan ng koneksyon. Halimbawa, sa isang magjowa, natural na mag-usap kayo kasi kapag hindi, maaaring palitan ka na yan bukas. Joke lamang. Sunod ay pagpapahayag ng pagpapahalaga at paggalang. Napakahalaga nito, class, kasi ang personal na komunikasyon, yun yung pinaka-simple at pinaka-madaling paraan upang maipahayag natin yung saloobin natin o yung pagpapasalamat natin sa ating kapwa. Halimbawa, mahal mo ang isang tao. Panglubos na maipahayag mo ito sa kanya, sasabihin mo, natural lang sabihin ito sa isang salita, di ba? Kaya yung layunin din ng personal na komunikasyon. Sunod ay intrapersonal na komunikasyon. Unang-unang layunin ay pagpapalawak ng kamalayan sa sarili. Pero bago dyan, ang interpersonal na komunikasyon, yan yung komunikasyon class, ugnayan sa pagitan mo at ng iyong sarili. Parang self and self or self versus self. Unang layunin daw ay pagpapalawak ng kamalayan sa sarili. Ang interpersonal na komunikasyon ay nagpapalalim ng ating pag-unawa sa ating sarili sa pamamagitan ng pagmumuni-muni at pagsusuri. Natutukoy natin ang ating mga lakas, kahinaan at mga pinahahalagahan na tumutulong sa atin na gumawa ng mga desisyon na akma sa ating tunay na pagkatao. Napakahalaga po nito. Ano po ang pagpapalawak? Ang interpersonal na komunikasyon, yun yung paraan din upang mapalawak ng kamalayan sa sarili. Kapag sinabi natin kamalayan, yung kaalaman mo, kung gaano mo kabisado ang iyong sarili. Ano po? At makakamta natin yan sa pamamagitan ng intrapersonal na komunikasyon. Sunod ay pagpapabuti ng kakayahan sa pagpapasya. Sa pamamagitan daw ng pagpinilay at pagsusuri sa ating mga saloobin, mas nagiging malinaw ang ating mga layunin at prioridad. Ito ay nagiging gabay sa paggawa ng mga desisyon na aayon sa ating mga pinahalagahan at layunin sa buhay. Napakahalaga nito, class. Kasi upang lubos na maunawaan natin kung kalakasan natin, minsan kailangan natin na magkaroon ng self-time o pagninilay. Kasi dyan mo malalaman kung ano ba yung kalakasan mo at yung kainaan mo. Hindi yung go ka lang palagi. Na minsan, hindi mo na lubos na kikilala yung iyong sarili. Sunod naman ay pamamahala ng emosyon at stress. Intrapersonal na komunikasyon ay tumutulong sa atin na umaunawaan at pamahalaan ang ating mga emosyon. Sa pamamagitan ng pagmumuni-muni, natutukoy natin ang mga sanhi ng ating stress at nakakahanap tayo ng mga epektibong paraan upang makayanan ito. Napakahalaga rin ito. Kasi halimbawa, napansin mo napaka-negatibo mo ng tao at naglimi ka o nagkaroon ka ng pagninilay at napag-alaman mo na ang source pala o yung sanggunian pala nito ay yung gadget mo, yung lubos na paggamit ng iyong gadgets o paglukmok mo sa sarili mo sa social media na nagbibigay dahilan upang maging negatibo ang iyong pag-iisip at hindi na ikaw isang optimistikong tao. Okay. Sunod naman ay pagpapalakas ng imahe sa sarili at pagpapahalaga. Ang positibong intrapersonal na komunikasyon ay nagpapalakas ng ating self-esteem.
Yan yung highest form of self-worth, diba, sa life skills. Sa pamamagitan ng pagbibigay ng positibong mensahe sa ating sarili, natutulungan natin ang ating sarili na magkaroon ng mas mataas na pagpapahalaga at kumpiyansa. Ano po, napakahalaga niyan, class. Kasi minsan, kapag nag-isip tayo ng positibo lang palagi, mas lumalakas yung halaga ng ating sarili. Ibig sabihin, ba, kapag nakakuha ka man ng mababang marka sa paaralan, alam mo sa iyong sarili na hindi lang naman grades ang naka-measure sa iyong sarili. Ano po, hindi lang naman marka ang batayan kung gaano kakahalaga, kung gaano kakatibay. Okay. Kasi kapag nalima mo, maaari mo pag-alaman na may mga kakayahan ka pang ay hindi lang pala nalalagyan ng marka sa loob ng paaralan. Ano po? Sunod ay pagpapahusay ng kakayahan sa paglutas ng problema. Ano po? Ang intrapersonal na komunikasyon ay tumutulong sa atin na suriin ang mga sitwasyon mula sa iba't ibang pananaw, mag-isip ng kritikal at mag-develop ng mga malikayang solusyon. Ang pagsusuri sa ating mga karanasan ay nagpapalawak ng ating kakayahan sa paglutas ng problema. Yan, class. Ano po, kapag nagkakaroon ka ng time na magnilay sa iyong mga pagkakamali at sa iyong mga kakayahan, mas nagiging kabisado mo yung sarili. Ano po, na magiging dahilan, halimbawa alam mo yung kahinaan. Kapag sa tuwing dumating ang problemang konektado sa iyong kahinaan, mas aware ka na, kabisado mo na kung ano ang maaring protective factors doon. Ano po? Sunod ay pagpapalago ng malasakit at pag-unawa. Ang intrapersonal na komunikasyon ay hindi lamang nagpapalalim sa ating pag-unawa sa ating sarili, kundi pati na rin sa iba. Sa pamamagitan ng introspection, tutulog tayong makirami at makinig sa iba, nagpapabuti sa ating mga relasyon at komunikasyon. Ano po? Noong nakaraang taon ay nagkaroon tayo ng introspection na kung saan yung programa o gawain na nag-usap-usap yung mga mag-aaral sa kanilang silid-aralan tungkol sa maaaring tungkol sa problema, sa pamilya, o sa ating Panginoon, o sa hindi pagkakaunawaan nilang magkaklase. Ano po? Kung saan ito yung naging parang upang maklaro yung mga bagay-bagay o magbigay at naging resulta sa pagpapanatili ng matatag na ugnayan ng samahan ninyo sa klase. Ano po? Yan. Kasi sabi din dito ay hindi lamang ito nagpapalalim sa ating pag-unawa sa sarili, kundi sa pati na rin sa iba. Alam ba ninyo yung art of surrender na kung saan aware ka sa nararamdaman ng ibang tao. Aware ka na may kamalayan ka na lahat ng tao may pinagdadaan ng problema. At mas nagiging bukas ka sa realidad. Nagpapatibay sa iyo upang maging mabuti at makisama sa ibang tao. At dyan po nagtatapos ang ating aralin ngayong araw. Naway may natutuhan kayo sa ating pinag-usapan. Paalam at maraming salamat.